nakawan sa Pilipinas, kalat na, pati sa iba't ibang bansa. Kaya naman, pati mga foreign vloggers, abay nakikisali na. Filipinos keep calling corrupt politicians crocodiles. Let's talk about it. Right now, billions of dollars for flood projects are under scrutiny. Communities are drowning while funds disappear. Mainit-init pa, bistado. Gumagawa din ng milagro gamit ang simento. Ang umano'y overpriced farm-to-market roads sa bansa. Nabisto kasi ng Senado na mayroong 10.3 billion pesos na patong sa mga proyekto mula 2023 hanggang 2024. Nako! Garapala na ang ginagawang korupsyon hindi lang sa flood control projects, kundi maging sa mga FMR. Security and Exchange Commission Chairman, biglang binawi ang kanyang statement matapos magalit ang Malacanang. Hindi lang ito issue ng palitan ng pera. Sisi mo ba yung mundo? Given ang dami nang nangyayari sa bansa. Yung mga leaders natin, sana mapaisip sila na ito yung impact mo sa ordinaryong Pilipino. Yun. Ako nung orakot, nahihiya ako. Pag-uusapan po natin yan, maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarabong! Ikulong! Mandarabong! Bong! Bong! Naming hininga. Yan ang At eto na nga at magandang araw mga banateros at mga kababayan ko sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo nagbabalik para pag-uusapan ng mga balita sa ating lipunan na may kinalaman sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At andito tayo mga banateros para palakpakan ang gawaing tama at banatan ang mga gawaing mali. Yan. Pero bago tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment sa ating mga ina-upload na videos. Ipagdasal po natin ang mga kababayan natin naapektuhan ng mga paggalaw ng lupa sa Pilipinas. At dito mga kababayan, hindi nyo ba napapansin o hindi nyo ba nahahalata na Luzon, Visayas at Mindanao sa kauna-unahang pagkakataon magkakasunod na nagkaroon ng lindol sa buong Pilipinas? Alam nyo ba kung ano po ang ibig sabihin netong mga pahiwatig po na ito? Para sa akin po, ito ang pahiwatig na ito, ang ibig sabihin nito ay itong mga numero na ito ay level of disgust ng taong bayan sa nangyayaring nakawan sa Pilipinas. 'Di ba? Ang 4.8 na nagre-representa ng level ng galit ng Luzon, na kung mapapansin nyo, medyo mababa, 'di ba? Kasi andito karamihan ng mga dilawan, mga pinklawan at mga pulawan na mga sumusuporta kay Marcos. 'Di ba? At ang 6.8 naman mga kababayan ay nagre-representa naman ng galit, level ng galit ng mga taga-Visayas na medyo mataas na rin. Kasi majority ng mga Bisaya ay mga Duterte supporters at talaga namang mahal ang mga Duterte, di ba? So, pero medyo napapansin natin na kahit papaano may hatak pa rin dito ang mga Marcos kasi etong mga Marcos at Romualdez, probinsya nila ang Samar, ang Leyte. Pero dyan lang yan, di ba? Kung mapapansin nyo, 6.8 lang. No? Although, mas marami na rin ang galit na galit dahil namulat na sila sa katotohanan na totoo nga ang mga sabi-sabi ng pagnanakaw at pamumulitika ay nagaganap sa ating bansa. At ang pinakamataas, mga kababayan, na numero, 7.6 na magnitude, nagre-representa ng level ng galit ng taga Mindanao na baluarte ng mga Duterte. 'Di ba? So nagkataon lang po ba ito mga kababayan or talagang nagpapahiwatig ang Panginoon na, hoy, mga Pilipino, gumising kayo dahil kung hindi, lulubog sa kahirapan ang bansa ninyo. 'Di ba? Hindi kaya inuuga ng Diyos ang lupa para gisingin tayo na, hoy, mga Pilipino, kumilos na kayo bago mauli ang lahat. So inuuga ng Diyos sa Pilipinas para magising tayo sa katotohanan na mali ang landas na tinatahak ng Pilipinas. At the same time, pinapaalalahanan din tayo ng Diyos na ang
na ang mga magnanakaw na yan ay malapit na ang kanilang katapusan. Nan, di ba? Oh, hindi nyo ba nahalata? Sunod-sunod ang bagyo, sunod-sunod ang lindol, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Mga kababayan, nadadamay tayo sa karma ng mga masasamang buhaya, sa pambabalasubas nila sa ating bansa. Ayun, nagagalit ang kalikasan, nagagalit ang Diyos, kaya dapat ang mga kahayupan na yan. Okay? So, hindi kaya ganon, mga kababayan, ang pinapahiwatig sa atin ng Diyos, di ba? Kasi kung mapapansin nyo, araw-araw, bukod sa may mga sakuna na nangyayari, ay araw-araw may natutuklasan na anomalya sa gobyerno. Ang mga balita na ito ay indikasyon na hindi lang talaga sa DPWH nagkakaroon ng nakawan, kundi pati sa ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ay mayroon din. Aba, alam nyo ba yun? Kung hindi, eto, panoorin natin mga kababayan ang resulta at ang katibayan ng mga pagnanakaw ng mga putang inang yan. Why do Filipinos keep calling corrupt politicians crocodiles? Let's talk about it. Right now, billions of dollars for flood projects are under scrutiny. Communities are drowning while funds disappear. The streets flood every rainy season, but not because of the rain alone. It's because of the crocodiles eating the budget. In Filipino culture, a buwaya or crocodile isn't just an animal. It is a symbol of greed. Slow, sneaky, and always hungry, and very corrupt and ruthless. But why crocodile? Because just like crocs, corrupt officials are never ever satisfied. No matter how much they have, they always want more. They hide behind contracts and projects, stealing money meant for schools, hospitals, and flood control. They don't care who suffers as long as they get fed. And this is why the word crocodile has stuck. Tama na! Basta ang ating posigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ano yan ang ulong? Hoy! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan mo! Grabe naman kayo. So yan po, mga kababayan, ang isang resulta ng pagnanakaw sa Pilipinas. Kalat na po, pati sa ibang bansa ang nakawan na nangyayari sa Pilipinas. Biruin mo, pati mga foreign political or mga foreign vloggers ay nakikisawsaw na rin sa politika sa Pilipinas at alam na nila kung bakit ang mga politiko sa Pilipinas, yung corrupt na politiko sa Pilipinas ay tinatawag na crocodile, buwaya. Dahil nga ang mga buwaya ay walang kabusugan. Biruin mo, from 2022, 2023, 2024, 2025, kung hindi nabisto, kung hindi nabuking ang kanilang mga pagnanakaw dahil sa matitino na mga nagtatrabaho sa gobyerno, hanggang 2026 siguro, patuloy silang magnanakaw kasi nga walang kabusugan. Walang kabusugan mga kababayan ang mga hinayupak na yan. So biruin mo nakakahiya ito mga kababayan kasi hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa ay pinag-uusapan na rin ang nakawan sa Pilipinas. Pero walang epekto sa kanila yan Walang epekto sa ibang bansa ang nakawan sa Pilipinas. Wala. Sa kanila. Sa kanila, pinag-uusapan lang nila. Pero, ang totoo dito, nakakahiya. Kasi, tayo ay may mga kababayan na nagtatrabaho or nakatira sa ibang bansa. So, pag nakikita sila ng mga banyaga, na doon sa lugar kung saan sila nakatira, totoong mapapahiya po sila. Dahil nga, katulad daw sa Belgium, di ba? Sa Belgium, hindi po pinalitan. At yun po ay si Gretchen ko, yung taga News 5, ang nagkwento po noon, mga kababayan. At feeling ko, sa kanya po nangyari, yung panghaharas na yon or pambubuli sa mga Pilipino. So what more pa doon sa mga bansa, or sa mga bansa or state sa Amerika na talagang mababa ang pagtingin ng mga tao sa mga Pilipino. So nakakahiya po mga kababayan, magalit kayo doon sa mga corrupt na politiko dahil sila ang may dahilan kung bakit kayo nahaharas, kung bakit kayo nagagawan ng ganyan,
napapakitaan o nakakaranas ng hindi maganda dyan sa ibang bansa, kasalanan yan ng mga corrupt politicians. At biruin mo, mantakin nyo, mga kababayan, hindi pa man tayo natatapos sa usapin ng flood control projects dyan sa DPWH, aba, mayroon na namang bagong lumutang. Eto, mga kababayan, ito ang ginagawa rin nila palang gatasan. Para makapagbulsa ng kaban ng bayan, walang iba kundi semento pa rin, mga kababayan. Semento pa rin. Semento. Hindi lang flood control, hindi pa tapos sa flood control project, mga ghost flood control projects. Ito, may bago na naman na natuklasan ang mga personalidad na panibagong modus ng nakawan na pinapahirapan yung mga nagdadala ng pagkain sa ating hapagkainan. Kawawa sila, mga kababayan. Kaya pala gano'n na lang ang paghihirap nila dahil bukod sa hindi masustentuhan, masuportahan, putang ina, ninanakawan. Ito, pag-usapan natin yan. Hindi pa man tapos ang issue sa flood control, may bago na namang anomalya ang nadiskubre sa Nako. gobyerno. Ito ang umano'y extremely overpriced farm-to-market roads na dapat rin daw imbestigahan ayon kay Senador Win Gatchalian. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Gusto nang paimbestigahan ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian sa Blue Ribbon Committee at ICI ang umano'y overpriced farm-to-market roads sa bansa. Nabisto kasi ng Senado na mayroong 10.3 billion pesos na patong sa mga proyekto mula 2023 hanggang 2024. Nako, Sobrang overpriced from 15,000 per meter naging 300,000 per meter. grabe. Garapala na ang ginagawang korupsyon hindi lang sa flood control projects, kundi maging sa mga FMR. Nako, 10 billion, pwede ka nang gumawa ng kalsada from Manila all the way to Apari. Almost 600 kilometers yun. nako po, mga kababayan, grabe. Biruin mo, ito po yung tinatawag na farm to market road. Excuse me. Ito po yung tinatawag na farm to market road na magpapagaan sana sa buhay ng mga kababayan nating magsasaka. Aba puta, pinagdiskitahan pa. Tulad ng sinasabi ko na dati, ang mga ginagawa nila na pagbibigay ng kung ano-ano na mga maliliit na bagay sa mga magsasaka, mga palabas lang pala. 'Di ba? Mga palabas lang. Palabas lang nila dahil ang totoo, mas malaki yung kanilang nabubulsa kaysa doon sa tunay na napapakinabangan ng mga magsasaka. Ang saklap, 'di ba? Napakasaklap. Kaya pala, hirap na hirap makaahon ang ating mga magsasaka dahil, imbis na tulungan, ninanakawan nila. Ganong layo yung pwedeng gawan nung overpriced na FMR. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa proposed 176.7 billion peso 2026 budget ng Department of Agriculture, napag-alaman na ang top 2 regions na nakakubra ng overpriced FMRs ay ang Bicol Region at Eastern Visayas. Paktay ka diha! Paktay tayo dyan! Bicol Region at Eastern Visayas. Bicol Region. Salde ko. Ano na? Eastern Visayas, Leyte, Samar, Tacloban. Ano na? Maayos na ba ang mga kalsada, mga flood controls at mga farm-to-market roads nyo dyan? Kayo pala ang first honor na nabigyan ng pinakamalaking halaga. Martin Romualdez, saldi ko, kumusta na? So grabe, mga kapatid. At ang contractor ng isa sa mga overpriced na FMR sa Albay, walang iba kundi ang Hightone Construction and Development Corporation. Co-founded ni Christopher Co. Nako po! Nalinti ka na! Christopher Co, Saldi Co, magkapatid, nalinti ka na. Kayo na naman dito. Kapatid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Nako Ang po. nasabing proyekto
ongoing concreting ng Barangay Kidako, San Roque sa Daraga, 370 meters lang ang haba, pero nagkakahalagang 46 million pesos. Aray ko! Bukod pa rito, may dalawa pa raw na kontratista ng FMRs na kasama sa top 15 contractors ng flood control projects na nilabas mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 16 billion pesos ang hinihinging pondo ng DA para sa FMRs para sa susunod na taon. Iminumungkahi na rin ni Gatchalian na ibigay na sa DA ang pagpapagawa ng FMRs dahil nakompromiso na raw ang mga tauhan ng DPWH na siyang namamahala rito. Pag-aaralan naman daw ng DA kung kakayanin ba ng ahensya na pamahalaan ito. Wala na raw imposible sa korupsyon sa bansa, ayon kay Senator Gatchalian. Kaya susulat na raw ito sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee para maikonsidera na agad ang pag-iimbestiga sa mga maaaring anomalya sa farm-to-market roads sa bansa. Ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa ating pagkabalik! Oh, ayun, mga kababayan. Ha? Matindi. Oo, Eastern Samar tsaka Bicol Region ang may pinakamalaki na allocation na nakuha sa FMR. Oh, Farm to Market Road. 'Di ba? Oh, alam nyo na. Oh, at ngayon nagkakabukingan na. Oh, ano ang sinasabi ko sa inyo noong mga nakaraan? Wala nang gagawin itong mga to, kundi salagin at pagtakpan ang mga ibinabato sa kanilang kasalanan na ginawa nila. Nakapokus yung mga yan sa paggawa ng paraan kung paano nila malulusutan ang galit ng taong bayan. Eh, napapansin nyo ba? Ha? Yung ginagawa nilang mga diversion, ha? Para malihis ang usapan, naghahanap sila ng mapagtitripan. Diba? Naghahanap na naman sila ng mga butas sa kalaban nila sa politika. Isisisi nila sa mga kalaban nilang ito sa politika yung kanilang nagawang kasalanan. Oh, hindi pa ba tayo nasasanay sa style ni Marcos Jr., bait-baitan, sa harap ng camera, pero ang totoo, siya naman talaga nagbibigay ng go signal. 'Di ba? Oh, pero lagi niya sinasabi, wala akong alam diyan. No, wala akong alam diyan. Panagutin natin kung sino pa nanagutin diyan. Wala akong alam diyan, 'di ba? Oh, apaka-inutil mo naman pala kung wala, sir, ha? Napaka-inutil mo pala kung lagi kang walang alam. Oh, ngayon, gumagawa na naman ho sila, mga kababayan, ng ingay para malihis na naman itong mga nililihis na naman nila ang taong bayan. Nagkakaroon ng mga bagong ombudsman na ganyan. Pero ang gustong kalkalin ng ombudsman, confidential funds ni BP Sara Duterte. Ha? Confidential funds ni BP Sara Duterte at yung formally na dati nang inimbestigahan ni Gordon na wala naman siyang napatunayan na sinasabi niyang katiwalian. Tapos ngayon, ang bagong ombudsman, yun ang pagkakaabalahan. Diba? Samantalang itong bilyong-bilyong nakawan na pinag-uusapan para silang nagbibingi-bingihan. Dinidelay nila ng dinidelay ang hearing, ang pag-uusap dito, para makalimutan. Itinigil na nga yung investigasyon sa Senado. Yung ICI naman, ayaw ipaalam kung anong kanilang ginagawa at pinag-uusapan. Diba? Sinisikreto nila sa taong bayan, yung mga bagay na dapat ay ating nalalaman. Okay? Ano pa mga diversion nila? Mga diversion, si Chis Escudero, kasabwat sa pagnanakaw, si Senator Bongo, si Senator Bato, ginagawa na naman pangligaw sa tunay na issue, di ba? May lalabas na naman daw na warrant of arrest from ICC. Pero medyo kumambyo sila sa ICC dahil wala na sigurong pambayad eh. Wala na pambayad sa ICC dahil nabuking na yung mga pagnanakaw. Di ba? At balita ko, yung mga vlogger daw ngayon, mukhang taghirap. Taghirap na sila. Taghirap na sila kasi, wala nang natatanggap na bayad. So, set aside muna, parehas din sa mga vloggers, set aside muna yung ICC kasi wala pang biyaya. Wala pang biyaya. At eto na nga, mga kababayan, on the move na naman ang trililing ng bayan. On the move na naman. On the move na naman ang aso nila na si Trillanes dahil wala na nga silang ibang makuha na magiging tuta. Si Trillanes, kakagat at kakagat yan. Kasi wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya ngayon,
tinignan nyo. Sabi niya, and possible year end by end of the year or early 2026, may warrant of arrest daw na lalabas kay Senator Bato at kay Senator Bongo. Walang iya. Noong nakaraan lang, sabi mo September Tapos na yung September, October na ngayon, wala pa rin wala na bang pangbigay? Di ba? So kaya ngayon, inuuto na naman niya si Rimulya. Di ba? Bagong ombudsman Bagong ombudsman. Inuuto niya si Boying kasi alam niya na tapos ang maliligayang araw niya pag naging presidente si BP Sara. Di ba? Maniwala kayo. Pagka naging presidente si BP Sara Duterte, pati kaluluwa niya, hihiwalay sa katawan niya. Alam niyo kung bakit nakakalungkot? Nalulungkot ako Eto, wala naman sanang bilang na to si Trillanes. Di ba? Pero kahit papaano, may naniniwala pa rin sa gagong to Kahit walang silbi sa mundo, may naniniwala pa rin dito. Si Senator Bongo, nakikita naman natin araw-araw sa ginawa ng Diyos. Tumutulong sa mga Pilipinong naghihirap. Itong hayop na daw si Trillanes, wala namang ibang ginawa ito kundi manggulo na manggulo. Dahil wala nga talaga siyang silbi. Di ba? Puntahan niyo yung FB ni Senator Bongo mula noong maging senador siya hanggang ngayon. Makikita nyo araw-araw kung saan may sunog, nandun. Kung saan ba, nandun. Kung saan may bagyo, nandun. Pero itong si Trillanes, itong hayop na to, ano ba nakita nyo dito? Ano ba nakikita? Kasi itong hayop na itong Trillanes na to, ang puhunan niya, mabahong bunga nga lang. May kaso nga ng libel to sa Davao Di ba? May kasong libel ito. At nung nakaraan, nakita natin sa Davao, nagpunta to, nagpiyansa po yan. So, ibig sabihin, sinungaling po yung tao na yan. Kaya naggagaganyan yan kasi durog yan pag si BP Sara na nasa Malacanang. Kaya ayusin mo ang pananarantado mo, Ayusin mo kasi sinungalingan mo, Trillanes. Siguraduhin mo na hindi mananalo si BP Sara para safe ka. Alam mo, gigil na dito si Congressman Pulong Duterte. Crush ata nito si Bongo tsaka si Pulong Pati yung mga taga Davao, gigil dito Buti ka, nakapunta ng Davao to Darating din ang araw, magbabayad ka sa iyong mga kasinungalingan, Trillanes. Di ba? Lahat, hindi lang ikaw. Lahat ng may mga ginagawang kalukuhan sa bayan, panggigipit sa mga Duterte, mananagot yan pag si BP Sara na ang naging presidente. Kaya, kung mapapansin nyo ngayon, halos magpakamatay sila sa katatanggol sa amo nila para hindi manalo si BP Sara. Di ba? Pero sorry kayo, kasi alam ng tao kung paano nyo niloloko ang mga Pilipino. Tulad ng lagi kong sinasabi, sa natitirang 3 taon ni Marcos, puro paglilinis sa pangalan nila ang gagawin yan. Di ba? So, puro paglilinis sa kanilang sarili, pagbubuhat ng bangko, kasi wala naman nagagawa Yung first to 3 years niya dapat doon sila magpapasikat. Di ba? Wala tayong nakita Ngayon pa kaya, napababa na. Yung trend pababa na. So, ano pang gagawin? Katulad kahapon, yung topic natin, yung 1.7 trillion na nawala sa Pilipinas dahil sa corruption. Ayan, si Senator Bongo, walang ibang ginawa kundi tumulong. Kahapon, SEC Chief apologizes for citing false report on 1.7 trillion market loss. Walang hiyang gobyerno na to no? Wala nang dignidad. Di ba? Kahit sino na lang, biglang kumakain ng suka Depende siguro kung magkano yung halaga Di ba? Bakit parang halos lahat na nasa gobyerno, malaking porsyento na nagtatrabaho sa gobyerno ngayon, wala lang paninindigan? Nakakahiya sa mga bayani natin na nagpakamatay para itayo ang dignidad ng mga Pilipino. Ngayon, nabaliwala yung pinaglaban ng ating mga ninuno dahil sa mga hudas na ito. Di ba? Biglang kumambyo. Chairman siya ng SEC, Securities and Exchange Commission. Si Lim. Yung sinabi niya po ay totoo yun. Pero nagulat tayo na bigla siya nag-sorry nung nagsalita yung Malacanang na fake news daw yung sinabi niya. Umayo naman ang loko. Ano yun? Tinakot, binalaan? Sabi ko nga sa inyo, di ba, maghintay kayo, magbilang kayo ng ilang araw.
Magbilang kayo ng ilang araw, tatanggalin yan. Pero nag-sorry. Ibig sabihin, ayaw nyo mawala ng trabaho. Kaya kain, suka yung gago. Di ba? Science po ang basihan. Pangyayari, totoong event ang nangyari na pinagbasihan po ng record na yan. Katunayan, patuloy pa rin yung pinag-uusapan ngayon sa mainstream media. Tapos tinanggi niya, di ba? Wala na. Kawawa ang Pilipinas. Gamitin din raw ang epekto ng korupsyon sa imahe ng Pilipinas. Sa Norway, ilang Pilipina na turista tinanggihang paltan sa foreign exchange ang kanilang pera dahil daw sa korupsyon. Nako. Umabot na rin sa 1.7 trillion pesos na ang nabawa sa ating stock market. Nawalan daw yan ang kumpiyansa ng mga investors. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Eto mga kababayan ay may kaugnayan pa rin ito doon sa 1.7 trillion na sinabi ng SEC chairman. Pero nagsorry siya. Pero katotohanan, hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Ayan Hindi lang kagabi lang yan. malamig sa Norway. Oh. Hindi maging ang pagtanggap umano sa ilang turistang Pilipino. Aberya kasi ang sumalubong sa grupong ito ng mga senior citizen mula Maynila. Nako. Naboy kasi ang isa sa kanila sa isang money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Ayon yan mismo sa kapatid news anchor na si Gretchen Ho. Kwento niya sa Facebook, tinanong pa raw ng staff sa money exchange service kung taga-Pilipinas ang naturang kaanak ni Gretchen. Hindi raw kasi nila pwedeng palitan ang hawak nilang US dollars dahil sa anyay korupsyon at money laundering sa Pilipinas. Nako, kabag-anak pala ito ni Gretchen Ho. Ho. Sinabihan din daw ang kanilang kaanak na magpapalit na lang sila sa ibang money exchange service. Nako. Pero wag sa mismong airport. $300 lang naman ang ipapapalit sana. Katumbas yan ng halos 3,000 Norwegian krona o nasa 17,000 pesos. Tinawag yan ni Gretchen na terrible. Ano raw ba ang magagawa dito ng Pilipinas? Medyo in a state of shock yung aking kapamilya kasi first time sila maka-counter ng ganun abroad And considering na yung amount involved dito, napakaliit lamang. Ipinagtaka rin daw ni Gretchen ang rason ng money exchange service lalo't naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF noon pang Pebrero. Kinikilala nito ang commitment ng Pilipinas na labanan ang money laundering o pera na galing umano sa kurakot at iligal. Nako po, February natanggal tayo sa gray list, mga kababayan. Di ba? February. Ibig sabihin, wala, maayos, ang daloy ng pera ng Pilipinas. Noong mga panahon kasi na yon, hindi pa po nabubuking yung pagdanakaw. Di ba? Kailan lang nabuking? Di ba? Yung nakawan sa flood control project, September. Di ba? September nabuking. O August, early August nabuking. So, September, October, November, December, February pala, February, March, April, May, June, July. 5 buwan, nagkaroon tayo ng 5 buwan. Pero ngayon, nung nabisto po yung nakawan sa Pilipinas, ayan, nagkaroon na naman ng problema ang mga Pilipino. Katunayan, mas makakabuti pa nga sa mga Pilipino abroad kapag tanggal ng Pilipinas sa list. Pero tingin ni Gretchen, hindi lang ito issue ng palitan ng pera. Sisi mo ba yung mundo? Given ang dami nang nangyayari sa bansa, yung mga leaders natin, sana mapaisip sila na ito yung impact mo sa ordinaryong Pilipino. Yun. Ako nung ora ko, nahihiya ako. Siyempre. Kasi feeling ko, yung kasalanan ng isa, kasalanan natin lahat. Correct. Bukod sa kaanak ni Gretchen, naranasan din umano ito ng ilang netizens sa iba pang bansa sa Europa. Nangako na ang Philippine Embassy sa Norway na makikipagpulong sa mga kinatawan ng Norwegian Foreign Ministry para resolbahin ang issue. Nataon ang insidente sa gumugulong na korupsyon sa gitna ng pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project sa Pilipinas. Bagay na nagdudulot ng masamang epekto sa ating ekonomiya ayon sa Makati Business Club. It is really a crisis that will impact us economically. The U.S. State Department just flagged us. It just came out today in papers. Flagged the Philippines for pervasive corruption, quote unquote. So ito yun yung 1.7 trillion na loss ng Pilipinas. Ito po yung pinag-uusapan dito na itinanggi po
nung chairman mismo ng SEC. Yeah, well, fair enough, right? Halos ganito rin ang sentimiento ng grupong United People Against Corruption. Anila, hindi dapat maliitin ang malalim at malalang problema ng korupsyon sa ating gobyerno. Mhm. Almost weeks or months na pag-iimbestiga, wala pa rin yung pagkapanagot. Kaya kami na pinupush talaga namin na dapat may managot. Yung mga taong kaya na mismo, yung magko-complaint doon sa kanilang magko-complaint doon laban sa mga congressman o sa mga senators o kahit sa sino man yung sakot doon sa issue. Ayon naman sa Security and Exchange Commission, umabot na sa 1.7 trillion pesos ang natapyas sa ating stock market sa loob lamang ng 3 linggo dahil sa flood control scandal. Paalala raw ito na ang korupsyon ang sanhi ng malawakang pagkasira ng ating yaman. Yan. Basta ang ating pusigaw dito, Yan. ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa ating pagkabalik! Ayan, mga kababayan. Kailan po ito nagsorry? Ha? Kagabi nagsorry ito mga alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi itong secretary ng si Francis Lim. Pero 11 PM ng gabi, pinag-uusapan pa rin sa mainstream media ito 1.7 trillion. So ibig sabihin, totoo na nangyayari. Dininay lang niya, siya ayaw niya mawala ng trabaho. 'Di ba? So yan po ang impact, yan po ang impact sa atin ng pagdanakaw ng mga kawatambuaya sa Pilipinas. Hindi ka pa rin galit? Ewan ko sa iyo, 'di ba? Pero majority ng mga Pilipino kumukulo na ang dugo. Magkita-kita po tayo mga kababayan sa susunod na video, and once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment sa ating mga video. Bye!